Good day Kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng pulse type hub saka ratchet type hub. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so unahin natin yung mechanism kung paano gumagana yung bawat isa. Dito sa pulse type, meron siyang individual pulse na kumakagat dito sa hub. So dito sa hub, meron siyang ngipin sa gilid. So ang tawag diyan ay drive ring. Itong pulse, gumagalaw yan gamit itong spring. So dito sa pulse system, merong dalawang klaseng spring. Itong hawak ko, individual spring ang tawag. Dito naman sa mga thread type o sa mga entry level na hubs katulad nito, ang spring na ginagamit diyan ay round spring. So, isang spring lang siya na nakapatong sa mga poles niya. Dito naman kay ratchet type, ang nag-engage diyan itong star ratchet. Isa dito sa free hub, isa rin dito sa hub. Tinutulak din yan gamit itong malaking spring. So, dito sa ratchet, merong tatlong klase ng spring. So, dito sa hawak ko, single type na spring siya. So, ibig sabihin, isang side lang yung gumagalaw. Tapos, yung kabilang star ratchet, hindi gumagalaw. Naka-fix. Naka-thread siya dito sa hub. Meron ding tinatawag na double spring. Yung magkabilaan. May spring dito sa free hub. Meron ding spring dito sa hub. At yung pangatlo at yung medyo mahal, yung magnetic. Ang magnetic doon, itong mismong star ratchet. So, next naman ay yung engagement. So, dito sa pulse type, ganito siya gumagana. So, ang nangyayari talaga dyan, tatlo lang actually ang kumakagat sa hub. Yung natirang tatlong pulse, naka-ready lang, naka-preload para kumagat. So, kahit 6 pulse yan, tatlo lang yung kumakagat. So, nag-alternate lang, parang piston. Ang nangyayari, nagkakaroon siya ng delay. So, kahit gaano pa kadami yung pulse sa pulse type, meron talagang delay. The more na madami yung pulse, the more din na nababawasan yung delay. So, ito sa 6 pulse, parang ganito yung delay na sinasabi ko. Yung nakikita niyo parang nagwi-wiggle na yan, yan yung delay niyan. Sa ganitong hubs, barely noticeable na yan kasi madami ng pulse eh. Sa ganitong hub naman, meron siyang 2 pulse lang. Mas malaki yung delay. Ayan o. Ganyan yung delay niya guys. Ayan, ang laki, di ba? Talagang mararamdaman mo to sa pedal mo. Parang lumulutang yung pedal mo bago mag-engage. Dito sa ratchet type, lahat ng ngipin niya, naka-ready na agad yan kumagat. Once na nagpadyak ka na, lahat yan kakagat. Since isang buong system siya, lahat yan sabay-sabay. Instant engagement agad. Pero, meron pa rin niyang delay. Pero ibang klase. Yung delay dito sa ratchet type, pwede nating tawaging lag. Parang sa PC, di ba? Pag mataas yung ping, naglalag. Mabagal yung response, hindi maganda yung response ng game, ng PC, di ba? Ganon. Pero depende yun sa ngipin ng ratchet. So, the more na dumadami yung ngipin ng ratchet, katulad dito, 150 teeth, mas konti lang yung lag. So, mas mabilis yung pag-engage niya. Mas responsive siya. Pero kung konti lang yung ngipin ng ratchet, meron siyang konting lag. Pero, instant engagement pa rin. Instant pa rin yun. May lag lang ng konti. Alright. So, alam na natin yung pinagkaiba nitong dalawang to. Ngayon naman, ang tanong, ano ba yung the best sa kanilang dalawa? Well, depende yan sa rider. O depende sa'yo kung ano yung kailangan mo. At syempre, depende yun kung hanggang saan yung budget mo. Kung nasa budget range ka lang talaga at kailangan mo rin ng konting performance, pwede na sa'yo ang pulse type. Since ang pulse type hub natin ngayon, napakamura na lang din. Yung Hisense Pro 7, mura na lang din. Pati yung Tanky hub, mura na lang din. Minsan makakabili ka ng 1.5 to 1.6 hanggang 1.7. Yun, pinakamahal na yung 1.7. Sa 1.7, meron ka ng 6 pulse 3 teeth. High engagement na yun. Pero kung naghahanap ka ng high performance hub, yung talagang push to the limit yung gusto mo sa bike mo,
dito ka na lang kay Ratchet type. Yun nga lang, i-ready mo na yung wallet mo kasi wallet buster to. Budget meal pa to sa lagay na to, pero nasa 7,000, di ba? So, hindi mo mako-compare yung performance ni Ratchet type dito kay Pulse type. Talagang mas mataas yung level ng performance nito. So, yun, ganun lang yun. So, depende lang talaga kung ano yung kailangan mo. Walang absolute answer sa kung ano yung the best. Kasi ganun din eh. Itong dalawang to, meron silang high engagement hubs, meron ding mga low engagement hub o yung mga mabababang bilang ng ngipin. Itong Pulse type, meron ding high-end. Itong Ratchet type, meron ding high-end. Meron din silang low-end. Pare-parehas lang sila. Pare-parehas silang maganda, pare-parehas silang pangit. Itong si Pulse type, budget meal performance. Itong si Ratchet type, high performance, pero mahal. O, yun lang yun. Ganun lang yun, guys. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.